Ngayon lang, matapos mapatay ang ina ng bata, hinubad ni Lian ang kanyang coat at tinakpan ang katawan nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng silid at tahimik na tumingin kay Ato, na nakasiksik sa sulok ng silid, walang laman ang mga mata at puno ng mga bangkay ang silid. Inabot ni Lian para hilahin si Ato. Dalawa ang tumayo, ngunit ang isa ay sumugod. Kinagat niya ang braso niya. Umaagos ng husto ang dugo, ngunit nanatiling kalmado si Lian. Naunawaan niya ang kawalan ng kakayahan ng dalawa malumanay na, inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng dalaga, na sinasabi, "Sumama ka sa akin." Sa apartment ng Fui Building, si Lian ay sumandal sa pinto at naninigarilyo sa kwarto. Basa ang buhok ni Ato, at nakasuot siya ng maluwag na set ng damit. Nang makita ito, sinabi ni Lian, "Maaari kang manatili dito sa mga susunod na araw, at hahanap ako ng paraan upang maalis ka sa lungsod na ito sa loob ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, ayaw na kitang makita." Medyo namamaos ang boses ni Ato, at parang galit pa rin. Siya ay naglakad palabas ng kwarto at iniisip na ilang araw na lang siya dito at kailangan niyang ayusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Nakatayo sa labas ng pinto, pinili ni Lian, itinaas ang phone niya at tinignan ang screen. Si Judy ang nakita, nagtataka kung paano sisimulan ang pag-uusapan. Matapos siyang mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay tinawagan ko na si Judy. "Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Uminom ka na ba ng pampakalma at pampalakas ng utak na binigay ko sayo?" Bilang tugon, narinig niya ang isang galit na boses. "Inilabas ko ang gamot na iyon sa banyo. At i-flush ko na rin iyong mga kakaibang papel na nakolekta mo sa banyo." Nagulat si Lian at nagmamadaling nagtanong, "Ano? Paano mo nalaman ang tungkol dyan?" Ngunit hindi sumagot si Judy at ibinaba na ang telepono. Biglang nabahala si Lian, ngunit hindi makonekta ang tawag. Alam na may mali. Nasa kamay niya ang 5 piraso ng sinaunang artifact, 4 sa kanila. Mahahanap kaya niya ang natitira? Ang huling piraso ay malamang na nasa mga kamay pa rin ng salot na yaman na iyon, na hindi pa naghahayag ng kanyang sarili. Sa VIP room ng Longchang Bar, isang lalaking nakasuot ng striped suit. Ang nagsusuot ng baseball cap ay kumakain ng pastry. Tinawag siyang Avo ng mga taong nakakakilala. Lumingalinga si Avo sa paligid at nakitang iilan lang ang babaeng security guard na nakatingin sa kanya. Ayon sa data feedback mula sa system, ang magandang babae na green ang buhok. Masyadong nagalit sa kanya ang kaharap niya. Dinilaan ni Avo ang labi niya at nakinig. Sabi ni Judy, "Bakit hindi natin pag-usapan ang presyo ng unang 100,000 kada piraso?" Walang sinabi si Avo, nag-wave lang siya ng kamay. Tinitigan siya ni Judy, hindi kumukurap, at diretsong sinabi, 200,000. Saglit na nag-alinlangan ang lalaki. Tumayo si Judy at ngumisi. "Masyado kang matako." Nang makita niya ito, nagmamadali siyang nagsabi, "Teka, 200,000 ayos lang, 200,000 lang." Diretsyong sinabi ni Judy, "Ibigay mo sa akin ang mga paninda, kunin ang pera, at umalis." Ayaw niyang manatili dito. Mas matagal, at ngumisi ang lalaki. "Wala akong $200,000 na halaga ng mga bagay-bagay sa akin. Halika sa aking bahay at kunin ito." Lumingon si Judy at sinabing, "Okay, walang problema." Hindi niya siniseryoso ang lalaking ito dati. Ngunit tumayo si itinaas ang kanyang kamiseta upang ipakita ang baril sa kanyang balakang, at binalaan, "Ay, gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag maglaro ng anumang mga trick." Samantala, hinahanap pa rin ni Lian si Judy, at sinuri niya ang sitwasyon. "Ilang araw na akong pinaglalaroan ng taong ito. Palagi siyang lumilitaw sa mga lugar na may maraming mga gang, kaya dapat gangster siya. At nahulaan na niya ang pagkatao ko at ang relasyon namin ni Judy.
Sinadya niyang malaman ni Judy. Ang isang buwang limitasyon sa oras ay halos maubos, at ang isang kalaban na tulad nito ay napakahirap harapin. Nang magmaneho si Lian sa villa ni Judy, tumunog ang kanyang telepono at isang kakaibang boses ang nagsabi, sa loob ng 20 minuto, sa Wusheng apartment building sa Jilan, Poland. Doon ako maghihintay sa'yo. Sa sandaling matanggap niya ang balita na si Judy ay kinidnap, si Lian ay sumunod sa mga direksyon patungo sa Jilan, Poland. Ang Jilan, Poland, ay kilala bilang Red Light District ng Hong Kong. Sa maginhawang transportasyon at siksik na populasyon, mayroong mga hotel sa lahat ng dako, bar, at nightclub, at ang nightlife ay walang katapusan. Hawak ni Lian ang isang punyal na nakabalot sa tela at iniingatan ang kanyang paligid. Biglang nag-init ang kanyang dibdib, at inihayag din ng sistema na nakita na ang lokasyon ng fragment ng sinaunang nobela. Mangyaring bigyang pansin. Sa isang inuupahang apartment sa sandaling ito, dahan-dahan akong nagsindi ng sigarilyo. Sa pag-aayos ng maraming araw para sa mga kaganapan ngayon, nakatali ang mga kamay ni Judy, at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang pakay niya. Upang mabuhay, maaari lamang niyang subukan. Kung kailangan mo ng pera, maaari akong makipag-ayos. Sa ganitong sikip na lugar, mahirap para sa iyo na makinabang sa pagkidnap sa akin. Makikipagtulungan ako sa iyo at aalis sa lugar na ito. Ngunit dapat mong tawagan ang aking mga tao at dalhin siya sa ospital. Wika ni Judy at saka tumingin sa puting sando ni Lee na ngayon ay basang-basa na sa dugo. Paminsan-minsan ay umuubo ng dugo si Lee at tila napakalubha ang sugat. Sumulyap si Avo kay Lee at ngumiti ng nakakaloko. Huwag kang mag-alala. Napakahat nitong babaeng ito. Type ko lang. Hindi ko hahayaang mamatay siya ng ganoon kadali. Kung tungkol sa pag-alis sa lugar na ito, huwag mo itong gawing biro. Ito ang aking kerahan. Sino ang darating at aalis, sino ang nabubuhay at namamatay. Napagdesisyonan ko lahat. Sa sandaling ito, narinig ni Avo ang isang boses sa kanyang ulo. Mangyaring bigyang pansin. Ang natitirang oras upang bumalik ay 10 oras. Hindi mo pa nakumpleto ang mga layunin 2 at 3, kung saan ang layunin ng 2 ay ang pangunahing bahagi. Ang pagkumpleto nito ay magbibigay sa iyo ng karapatang bumalik. Ang pangalawang kahilingan ni Avo ay alisin ang lahat ng kalaban sa kaganapang ito. May natitira pang isang target. Siya ay napakalinaw tungkol sa kanyang layunin. Hanggat matatalo niya si Lian, makumplito niya ang mga layunin 2 at 3 at matagumpay na tapusin ang kaganapan. Hindi ka ba ulila? Hindi ka pa nakapunta sa mainland, kaya paano mo nakilala si Lian? Naputol ang pag-iisip ni Vu sa tanong ni Judy, at ngumiti siya kay Judy. Kung alam mo nang maaga at inimbestigahan mo ako, bakit hindi ko iyon inimbestigahan ang iyong kataypan? Nanliit ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Lian na pumasok sa gusali. Ang mukha ay nagdidilim habang nag-iisip. Ito na ang kanyang ika-4 na kaganapan sa Yama Plaus. Bagamat nakaranas siya ng 3 salot sa Yama, hindi nakikita ang propesyonal na kasanayan ni Avo. Labanan ngunit reconnaissance, na nagbigay sa kanya ng isang kalamangan. Sa makatuwid, natuklasan niya ang pagkakakilanlan ni Lian kanina. Ngunit sa labanan, ang kanyang direktang kakayahan sa pakikipaglaban ay halos 0. At ang kanyang 63% na biological compatibility ay isang pambihirang kakayahan, mas bihira kaysa sa sinaunang martial arts. At kasama ng kanyang kakayahan sa 8 ahas, tiyak na mas mataas ang kanyang posibilidad na manalo. Bagamat ang 8 ahas ay umaandar lamang sa loob ng 200 metro, ang paglampas sa distansyang iyon ay magreresulta sa matinding backlash. Ngunit sa sobrang kulong na espasyo, sapat na iyon. Samantala, nakasimangot si Lian nang pumasok siya. Ang gusali,
iniisip na ang ibang tao. Talagang tuso at mahirap gumamit ng espada sa isang makitid na lugar. Ang mga bodyguard ni Judy ay pawang armado ng mga baril, kaya kung siya ay may tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi na kailangang gamitin si Judy para banta siya kung ang kanyang mga kakayahan ay espesyal. Naghintay ako hanggang ngayon para gumawa ng hakbang. Kung wala lang akong gagawin, matagal na sana ang kaganapan. Umasa siya sa negatibong pag-aakala na darating ako sa sandaling marinig ko ang balita. Kaya kung hindi ako dumating, hindi ba mawawalan ng saysay ang kanyang plano? Sa sandaling ito, isang malamig na pag-iisip ang lumitaw sa ulo ni Lian. Sunugin ang lugar na ito at pilitin siyang magpakita. Kahit na ito ay makapinsala sa mga inosenteng tao. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi mga estranghero sa akin. Maging si Judy, na halos 20 araw ko lang nakilala, hindi pagiging bayani ang hindi pagiging malupit. At saka, hindi naman sigurado na may nangyari na sa kanya. Ang kaisipang ito ay lubhang nakatutokso, mabilis itong pinaalis niyan. Sa harap ng malakas, walang kahirapan, at sa harap ng mahina, may mga hadlang lamang. Itinapon niya ang sigarilyo at inapakan ito ng paa. Noon lang, biglang napansin ni Lian sa salamin ang isang lalaking kulay abo ang buhok. Isang baril ang nakatago sa likod niya. Mapanganib. Mabilis na gamulong si Lian sa lupa. At umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang putok ng baril. Lumilipad ang mga spark sa sahig. Evu gritted kanyang ngipin sa likod ng. Ang pagiging alerto ni Wall at Lian ay nagpaparamdam sa kanya ng kaguluhan. Sa lalong madaling panahon ay tumingin siya, isang bala ang tumama sa pader. Nagiging sanhi ng pagkunot noo niya. Nang makita ang isang avo step out, Lian. Mabilis niyang inilabas ang kanyang baril at nagpaputok, ang tunog ng nabasag na bakal na rehas sa kanyang nerbiyos, dahilan upang manginig ang isa. Isang itim na ahas ang nakapulupot sa lalaki. Ang katawan nito ay 3 metro ang haba at ang kapal ng mga braso. Tinamaan ng mga bala ang kaliskis ng ahas at nahulog sa lupa. Seryoso ang mukha ni Lian ay tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nag-aanunsyo ang system ayon sa feedback ng data. Ayon sa sistema, ang pangalan ng lalaki ay Lich Jiang. Kasalukuyang katayuan ng Avo, si Avo ay tao ay nagtataglay ng kakayahang baeksa. Bilang karagdagan, ipinapahiwatig ng system na kasama rin sa kanyang mga kasanayan sina Baek Sokai at Hong Kim Fu.